Pinagpalang gabi po sa bawat isa, pinagpalang araw sa bawat isa. At salamat sa Panginoon na meron po tayo muling pagkakataon na makapag-aral dito po sa Principles and Methods of Teaching. Sa ating pong panimulang panalangin, hilingan po natin si Sister Zen magpantay. Okay po, tayo po manalangin. Hallelujah, purihin ka o Diyos. Salamat po, Panginoon, sa po mag-iingat, Lord, sa po ito, muli pong pribileyo po muli makapag-aral at makapagtalakayan tungkol sa principles of teaching. Kami po'y dumadalangin, Lord, dami kapakumbabaan sa inyo po. Dumadalangin po kami ng karunungan at kaalaman, O Diyos, ay patuloy niyo po sana itawid sa amin. Maging sa aming guro, Lord, Pastor Joshua, dalangin po namin ang pagpapalang karunungan, Panginoon, mula sa iyo. Salamat po sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang kabuuan ng pagtatalakayang ito. Purihin ka. In Jesus we pray. Amen at amen. Amen. Thank you, Sister Zen. Ngayon po ay nandito na tayo sa Lecture 4 sa ating topic na Teaching Methods and Techniques. At meron din na ka-upload sa ating playlist na tungkol po dun sa nakaraang klase na nakasama natin si Teacher Cory sa lesson planning and curriculum development. At yun pong klase na yun ay noon pang nakaraang batch. Kaya mapapakinabangan din naman po natin yung mga nandun na additional resource doon sa atin pong pinagtatalakayan na lecture habang inaaral nga po natin yung lesson planning and curriculum development. So, yun po, teaching methods and techniques. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 28, we proclaim him, warning and instructing everyone in all wisdom, that is with comprehensive insight into the word and purpose of God, so that we may present every person complete in Christ, mature, fully trained, and perfect in Him, the Anointed. Ang purpose po ng teaching methods and technique ay para magkaroon tayo ng foundation, ng biblical ground sa ating understanding sa methods na ito. At kalooban po ng Diyos na ipapaliwanag natin ng maayos in biblical and theological way yung merong tamang basihan sa pamamagitan ng iba't ibang methods na pwede nating mapag-aralan o eventually ay ma-discover natin sa ministry at magamit natin ito sa Christian education. So, pagdating sa mga modern methods, teaching methods and techniques, may matututunan tayo sa kanila, pero marami din tayong matututunan na magmumula talaga sa banal na kasulatan. And the value of the scripture as the supreme guide for all teaching approaches, resisting trends that compromise biblical truths. So, sabi nga sa, gusto ko basahin sa inyo itong 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17. So, sabi dito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So, mapapansin po natin yung value ng scripture sa napakalaking aspeto ng ating pagsasalin ng kaalaman at pamumuhay na naaayon po dun sa katotohanan ng salita ng Diyos. At ito po'y paghahanda sa atin, sa ating mga mananampalataya na inilagay po sa ganito ding klase ng ministeryo o paglilingkod. So, we also learn how to cite example of teaching methods from scriptures and relate them to modern teaching and practices. And also, we need to acknowledge God as the ultimate teacher and commit to teaching under the authority of His Word.
Method is not the message, but the method carries the message. So, ito po ay kailangan mas lalo po nating mabigyan ng diin, ng emphasis, sapagkat kailangan ma-identify natin at ma-classify natin yung iba't ibang teaching methods at nang sa ganun, magamit natin siya effectively doon sa paraan kung paano natin maaabot at may bibigay yung pangangailangan ng mga kinig at. Kasi sa iba't ibang age group, may pagkakataon, iba't iba rin yung methods, teaching methods and techniques na gawin. Pwedeng through lecture, siyempre, very common yan. Q&A, question and answer, storytelling, discussion, demonstration, project-based, iba't iba, ang dami. Marami tayong pwedeng makita, matutunan, pero hindi natin pwedeng i-apply ng sabay-sabay. Kaya nga kailangan alam natin kung ano yung pangangailangan ng mga tao sa paraan na ibabahagi natin yung mabuting balita, yung salita ng Diyos, dun sa paraan din na mas lalo nilang mauunawaan at may apply nila sa sarili nilang buhay. So that appreciate that no single method is sufficient. Diba? Di tayo nagre-rely sa methodology na kinasanayan natin o naging komportable tayo, pero nagiging open tayo sa ibang bahagi ng method. So, method must serve the learner's transformation and not the teacher's convenience. Kasi may pagkakataon na dyan nga tayo nasanay, mas madali yun para sa atin, pero nahihirapan naman ang ating mga estudyante. So, kailangan natin na tingnan kung ano yung paraan, kung paanong mas lalo silang matututo. Pero mahalaga rin ang teacher's convenience. Kaya hindi natin dapat isang tabi yun kasi mahalaga na tayo mismo dapat komportable tayo dun sa paraan din ng pagtuturo natin. Kaya hindi naman tayo gagamit ng isang method na hindi pa tayo bihasa o hindi tayo aware. Di ba? So we also need to learn how to compare the strength and weakness of each method in relation to learners' engagement. Kasi kapag alam natin yung weakness and strength ng method na ginagamit natin, makikita natin yung range of effectivity nito. So kahit may general weakness and strength na pwede tayong makita o mapag-aralan natin yun, meron pa rin certain area na yung weakness and strength na yun ay maiintindihan natin, mas lalong may apply through our yung exposure natin dun sa learner na meron tayo. So, we also need to recognize that methods are tools in God's hand. The Spirit gives life, while human method must remain His instrument. Diba? Kahit tayo, bahagi tayo ng paggamit ng Panginoon at napakahalaga ng role natin para ipahayag ang mabuting balita. Pero alalahanin natin na lahat ito ay instrumento ng Panginoon at maging tayo ay bahagi ng instrumento ng Panginoon. Kaya higit sa lahat ng techniques and method na pwede nating maintindihan o maunawaan, kailangan nating magbigay ng pagkakataon ng panahon na humingi sa banal na Espiritu Santo ng karunungan, ng lakas at higit sa lahat ng pagsama niya sa atin, sapagkat nagkakaroon lang ng buhay ang ating ginagawa, ang ating pagtuturo, kung ito ay nagkakaroon ng pagsasabuhay ng mga tao na ating tinuturuan. Diba? Hindi for the sake lang na makaraos ang isang area ng ministry na kailangan nating magturo. Kailangan andyan yung prayer natin, Holy Spirit, mangusap po kayo sa mga taong ito na amin pong tinuturuan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 24 verse 5, "And my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but they were delivered in demonstration of the Holy Spirit operating through me, and of His power steering the minds of the listeners and persuading them, so that your faith would not rest on the wisdom and rhetoric of men, but on the power of God." Diba? Daluyan lang tayo. Ginagamit tayo ng Panginoon at nangungusap
tayo sa pamamagitan ng pangungusap ng Banal na Espiritu Santo sa atin at gayon din ang Banal na Espiritu Santo ang kumikilos sa puso at isipan ng mga taong nakakapakinig. Di ba po? Hindi namimilit ang Banal na Espiritu Santo, hindi rin siya nang-aakit, di ba? Kundi siya ay nagpapaunawa at tayo ay kusang tumutugon. Kaya napakahalaga na alam natin ang ating tinuturo. Alam din natin ang tamang paraan ng pagtuturo. At alam natin kung paano practically ma-apply ang mga method na to sa Christian context. 'Di ba? Kahit naman yung mga methods na nakikita natin ginagamit sa secular, 'di ba? Pwede natin gamitin yun sa church as long as hindi nako-compromise yung truth. Yan. So, we also need to learn how to describe specific methods can be used for children, youth, adults, and mixed age group. So, meron tayong mga specific fellowship for different kind of age group. Meron tayong children's fellowship, may youth fellowship tayo, may men, may women's fellowship, may mixed age group fellowship, yan yung Sunday natin, congregational, yung church fellowship natin. Pero kahit yung isang verse na ginamit natin o isang passage, applicable yon para sa bata, para sa kabataan, para sa matatanda, at para sa lahat. Hindi ibig sabihin may isang portion na to, itong portion na to ng Bible para to sa mga bata, ang portion na ito ay para sa mga youth, ang portion na ito ay para sa mga matatanda. Misunderstanding na magkaroon tayo ng ganung concept sa isip natin. Kasi yung Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Hindi siya pang bata. In fact, yun yung foundation ng lahat ng sumunod. Kaya, yung verse 1 ng Genesis chapter 1 is very rich theologically and practically at sa foundation natin, sa ating pananampalataya, kaya hindi natin pwedeng sabihin pang bata yung Genesis chapter 1 verse 1. Pero kailangan nating maintindihan ano yung specific method na pwede nating gamitin para maituro natin ito effectively dito sa ating mga tagapakinig. 'Di ba? So we need to develop sensitivity to learners' diversity. Different ages, different background, different learning styles, 'di ba po? So meron tayong multiple intelligences theory ni Howard Gardner. Marami po kayong resources na pwede nyong mapag-aralan. Pero meron din po akong i-upload dun sa playlist natin na naging topic natin nung last naging subject ko po ito dito sa EBMI. Pero ako po naniniwala na marami tayong resources na pwede nating makita to at ma-apply natin sa atin sa Christian educational context. At makita natin talaga, magkaroon tayo ng sensitivity. Kasi napakahalaga na maintindihan din natin yung background ng learner, ng learning style nila. At pag-iisipin natin, ang hirap naman, bakit kailangang mag-adjust. Ganyan talaga. 'Di ba? Kapag pumunta ka sa tribo, sa mga indigenous tribe, iba yung way natin ng pag-share sa kanila ng gospel sa way natin dito sa mga civilized. Pero isa lang yung ating daladalang gospel. Nag-iiba ang method, nag-iiba ang technique, pero hindi nag-iiba ang message. 'Di ba? Kailangan maintindihan natin bagay na yon. So we need also to learn how to demonstrate one method in a short teaching session. So minsan may pagkakataon, ginagamit din natin yung role play, 'di ba? Yan sa mga evangelistic ministry. Nagagamit yan, yung mga role play na yan. Naalala ko yung kapatid ko, si Sir John Mark Desagon, siguro. Diba sa inyo, kilala siya. Diba? Na-expose siya sa YWAM. At nakita ko kung gaano ang Lord nagbigay sa kanya ng growth spiritually at saka yung passion niya sa pag-share ng Word of God. At isa yung mga ganong klaseng method sa paraan nila para i-introduce ang gospel sa mga tao na nakikinig sa kanila. Bata man, matanda man, kasi nakakakot ng attention yon lalo
kapag ka nandun ka sa street, hindi ka basta-basta makakapagturo, di ba? Pero through role play at yung ganung klaseng method or technique ng pagtuturo, nakikita ng mga tao at eventually nagkakaroon sila ng interest pa na mas lalong makinig. At yun na nakakatuwa yung heart ng kapatid kong yun na talagang nakita ko yung joy niya sa ministry nung na-involve siya dito sa field ng pagmi-mission. At may time nga na nagamit pa siya ng Panginoon at ako naniniwala patuloy siya ginagamit dun sa YWAM, nag-aano siya, to translate siya doon, pumunta siya doon, so wala siyang sa support, gastos niya yun sarili, pero iba yung joy pagka na ginagamit ng Diyos yung buhay mo para din sa iba. So we also need to pray for the guidance of the Holy Spirit before teaching. We need to depend on the Holy Spirit to bring life-changing impact beyond the chosen method. Kasi alam natin pag wala yung pagkilos ng banal na Espiritu Santo, shallow yung ating ginagawa. Pwede ang ganda niya sa labas pero sa loob wala siyang dating, 'di ba? Ayaw nating mangyari 'yon na maganda lang siya sa labas, maganda lang siya sa program flow, sa performance, pero dating sa impact, sa transformation, ay hindi natin makita. So, walang ibang makakagawa nun kundi ang Holy Spirit. Kaya nga hindi tayo nakadepende lang sa alam natin o sa kaya natin. Kasi ang Holy Spirit talaga ang kumikilos sa kabuuan. Diba? Kaya hindi tayo pwede maging overconfident, nag-Bible school na ako, Bible school student ako, or graduate ako ng ganitong klaseng kurso, kaya ko na to. So hindi pa din. Kailangan natin magdepende palagi sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, the things, the doctrine, the precepts, the admonition, the sum of my ministry, says Paul, which you have heard me teach in the presence of many witnesses, and trust as a treasure to reliable and faithful men who will also be capable and qualified to teach others. So, nakita natin na yung pagtuturo hindi dapat nananatili sa atin. Kailangan ito ay naipapasa natin. Hindi lang nagkakaroon ng life-changing impact at transformation, kundi nagkakaroon ng pagpapasa ng passion sa ministry. Ito yung tinatawag natin na mentor prodigy discipleship, 'di ba? So makikita natin yung mentor disciple model dito sa Bible na napakahalaga talaga niya. Hindi kailangan madami, pero at least may isa na mapasahan tayo ng ministry na to. Hindi lang for the sake na may magtuloy ng ministry natin, kasi nakikita natin sa churches kapag ka ang isang tao naging professional na siya o isang kabataan nakapagtapos ng pag-aaral, pumunta sa ibang bansa, nagtrabaho sa corporate world, or nagkaroon ng malaking shift yung buhay niya na hindi niya na kayang gampanan yung ministry. Minsan nawawala yung tao o yung siya na nandun sa ministry, natitigil kung ano yung ministry na nasan siya. Pero hindi lang for the sake no, na merong magtuloy ng ating sinimulan. One thing din yon at mahalaga yon, kasi naniniwala tayo, kahit di tayo mag-train, si Lord magre-raise up pa rin ng magtutuloy nun para sa kanyang kaharian. Pero napakahalaga na tayo, maging responsible tayo. Paggamit naman natin yung buhay natin sa Panginoon. Kasi meron din nag-train sa atin. Bakit natin pagkakait yung pagkakataon na mag-train din sa iba? So hindi natin nakikita na threat ang isang tao kapag ka siya ay nagiging excellent sa ministry. Nakikita natin na piniprepare ni Lord yung isang position isang person para sa position na kung saan nandun tayo at alam natin na magiging faithful ito kasi dumaan siya dun sa process ng mentorship. Diba? So, makikita natin to kay Jesus, kay Paul, marami. Makikita natin na napakahalaga ng mentor-disciple model. So, ito yung biblical framework ng teaching.
We need also to embrace teaching not just as information transfer, but as relational investment and multiplication of future teachers. Di ba? Pagka nagturo tayo, nagpe-pray tayo na, Lord, mag-raise up din kayo ng mga magtuturo pa sa mga ito. Hindi lang kayo basta magligtas, Panginoon, kundi magkaroon ng mga taong tutuwang sa mission mo. Magiging partner sa purpose mo. Walang iba kundi yung mga taong humahanap din sa mga nawawala at syempre ang Diyos ang magliligtas, di ba? Yun yung mission ng Diyos to seek and save the lost. At sa pamagitan ng ating pagtuturo, ito yung ginagamit ng Diyos para buksan yung puso nila. And also, we need to begin to practice mentoring skills in teaching. So, hindi naman kailangan napaka-formal, pero every time na meron tayong tao na tinitake natin na mag-observe sa atin, i-model kung ano yung ginagawa natin, mentoring na yun. Diba? May time lang na may mas formal na mentoring, pero naniniwala tayo na every time merong mga tao na tumitingin sa atin at sumusunod dun sa ating ginagawa, o at least man lang nag-observe, eventually tatawagin sila ng Panginoon at may bahagi tayo sa buhay nila. Ako, ang laki ng bahagi sa buhay ko ng mga tao na naging mentor ko, matuturing kong mentor. Si nanay at si tatay, syempre, sila yung una dahil sila yung mga magulang ko, mga pastor ko. At si Ninong Pibong, siya talaga yung napakatagal na naging pattern ko ng area ng ministry. So, kasama niya ako, sinasama niya ako sa mga pagpunta niya sa Bulkan Taal, sa Pasig, at napalayo lang yung aming ministry nung napalipat siya sa Tingloy at nagkaroon ng asawa. So yung mga ganung bagay, si Ninong Danny, Ninong Dante, at iba pa, marami kung titingnan. So hindi man nila ako tinutukan 100%, pero ang laki ng naging impact ng buhay nila sa akin. So, we need to commit to be both learner and teacher. Humble enough to receive, yet faithful enough to entrust to others. Diba? Kahit tayo teachers na, natututo pa rin tayo sa iba. Yun yung laging buksan natin sa puso natin. Kasi kahit kailan, hindi naman natin kayang punuin yung cup natin Hindi siya napupuno kasi hindi siya nafi-fill, 'di ba? Kasi tinatakpan natin Pagka may nakikinig, may narinig tayo na parang bagong preacher, 'di ba? Parang isip natin, mas magaling ako diyan kasi nag-Bible school ako. Sino bang preacher ngayon? Sino nagtuturo? 'Di ba? Mas tumitingin tayo sa tao kaysa dun sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo na meron talaga tayong matanggap. Lagi natin buksan ang puso at isipan natin. Every time may nagtuturo, meron tayong matututunan. At kapag tayo naman ang nagtuturo, kung ano yung tinanggap natin, we faithfully receive, we also need to be faithful enough to entrust or to give it to others. Diba? Pero hindi lang tayo basta bigay ng bigay. Sabi nga dito ni Paul, diba, kay Timothy, entrust this to reliable and faithful men who will also be acceptable and qualified to teach others. Diba? Kaya nga magpe-pray tayo, Lord, sino yung kalooban mo? Hindi basta bigay ng bigay, hindi basta turo ng turo. Diba? Pero hindi naman din natin kailangang ikahon kung sino. Kaya kailangan natin ng discernment. Kailangan natin mag-pray para dun sa mga tao na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sabi sa James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, to guide him through a decision or circumstances, he is to ask of our benevolent to God, who gives everyone generously and without rebuke or blame, and it will be given to him. So kahit ang context nito ay wisdom na pagdaan sa mga pagsubok, 'di ba? Alam natin na overall, pag humingi tayo ng wisdom sa Diyos, hindi niya tayo itataboy. Ibibigay niya yung kailangan natin. Hindi lang sa pagsubok tayo binibigyan ng wisdom ng Panginoon, kundi sa lahat ng area ng buhay natin. Very generous si Lord na humingi na magbigay sa atin ng wisdom sa atin ng mga humihingi. Diba? So,
we need to discern and choose methods appropriate to the ministry context. And we need to apply the criteria before choosing the best teaching method. So, kailangan makita dun yung biblical fidelity, yung learner appropriateness, yung goal alignment, yung reproducibility, di ba? Tingnan natin kung ano sa mga method na yun yung pinaka mas magiging effective. Kasi lahat ng method, effective, pero sa angkop na pagkakataon, mas magiging effective siya. Halimbawa, mayroong pako. Yung, ano ba tawag doon? Yung pliers, yung pliers, pwede mo namang ipampukpok yun sa pako. Di ba? Yung pala, pwede mo rin ipampukpok yun sa pako. Babaon pa rin at babaon ng pako. Di ba? Kahit nga yung bato di ba? Pag pinukpok mo sa pako, babaon pa rin siya. Pero pag ginamitan mo siya ng right tool, ginamitan mo siya ng martilyo. Pag ginamit mo yung martilyo, very convenient na sa'yo, very effective pa dun sa purpose. So, kailangan, sa pag-target natin, alam din natin yung right method na gagamitin natin dun sa pagkakataon na tayo nagtuturo. So, pwede tayong pumili at least 2 methods. Pwedeng new, pwedeng old method. At tingnan natin kung ano yung pwede nating gawin doon sa method na yun. So, may pagkakataon na papag-mix na rin natin yung mga method natin na hindi na lang siya nakakahon doon sa isang area ng methodology and teaching technique na pwede nating gamitin. Pero nagiging effective pa rin siya. Kasi bakit? Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng wisdom. At nagbibigay si Lord ng wisdom sa atin kapag hinahanap natin yung wisdom na yun sa Kanya. So yung wisdom na yun, i-apply natin dun sa method at sa paraan na yun, walang ibang napaparangalan kundi ang Panginoong Jesucristo at napapalakas ang kabuuan ng body of Christ. Diba? So yun ang pinakamahalaga. God as the ultimate teacher. Siyempre, wala namang ibang pinakamahusay na magturo kundi ang Diyos. Kaya nga ipinakita sa atin ng banal na kasulatan na ang Diyos talaga ay nagtuturo, di ba? So sa Deuteronomy chapter 6 verse 49, He taught Israel through the law, the prophets, sa Jeremiah chapter 3:15, and through His Son, Jesus Christ, sa Hebrew chapter 1 verse 1 to 2. Marami pang scripture at makikita natin, kahit sa Psalms, makikita natin na ang Diyos, si Yahweh, ay nagtuturo sa lahat ng mga mananampalataya, from Old and New Testament at hanggang sa panahon ngayon ganun pa rin. So, students must see all teaching methods are flowing from God's example. He uses words, signs, experiences, and relationship to communicate the truth. Ganun din tayo. Tayong lahat ay Bible students, di ba? Lahat tayo ay estudyante ng Biblia at wala tayong ibang guro kundi ang Panginoon, ang Ama, ang Panginoong Jesucristo at higit sa lahat ang banal na Espiritu Santong nagpapaunawa sa atin ng lahat ng katotohanan ito. Diba? At kung makikita natin na habang tayo ay natututunan natin yung way din ng scripture kung paanong pinakita sa atin kung paanong ang Diyos ay nagturo, magagamit din natin yan, yung hindi lang yung idea, kundi yung way practically sa pagtuturo. So, makikita natin sa Bible, meron diyang scripture readings, may storytelling, may mentoring, lahat yan bahagi ng pagtuturo. Sabi sa John chapter 14 verse 26, "But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." Kailangan magkaroon tayo ng humility sa harap ng Panginoon, na tayo ay tagapagturo lang in behalf of God. Co-teachers tayo. Binigyan tayo ng privilege na to. Actually, kaya naman ni Lord talaga magturo. Pero, salamat, di ba? Ginamit tayo ng Panginoon kasi tayo yung tao na
pwede rin mag-communicate sa paraan ng language ng tao. Pero hindi natin kayang gawin yun kung wala ang pagsama ng Banal na Espiritu Santo. Kaya kailangan maintindihan natin na ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng kaliwanagan. 'Di ba? Sa lahat ng bagay. Kaya nga sabi dito, the Holy Spirit will teach us all things, will remind us of every teachings of Jesus Christ. So Psalms chapter 32 verse 8, ang sabi dito, sabi ni Yahweh, I will instruct you and teach you in the way that you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Diba? Ganda ng puso. Ang ganda ng puso ng Diyos sa atin sa kanyang pagtuturo. So God is the first teachers. God is the first teacher, and He is also the ultimate teacher. God commanded Israel to teach His laws diligently to their children, not only in formal setting but in their daily life. Sabi sa Deuteronomy, sabihin ko sa inyo ito, Deuteronomy chapter 6, verse 4 hanggang 9. Yan. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. So, very familiar, di ba, yung Shema, ang tinatawag. The Lord our God, the Lord is one. Sabi dito, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. This commandment I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbol on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. So makikita natin dito na ang Diyos ang nagturo at binigyan niya rin tayo ng opportunity para magturo din. So sa context nito, pinakita dito ni Yahweh kung gaano kahalaga yung pagpapasa ng katotohanan ito from generation to generation. At kung mapapansin natin na meron talagang physical symbol na sinusuot yung mga Israelita sa kanilang kamay at sa kanilang noo, para ipakita yung ganitong klaseng practice. Diba? Grabe yung emphasis dito na hanggang sa paghiga, hanggang sa pagising, kahit anong ginagawa, talagang ituro kung ano yung katotohanan ng salita ng Diyos, katotohanan ng kanyang mga itinuro. So, ang sabi ng banal na kasulatan na ang Diyos ay nagtatag ng mga pastol na mag-iingat sa atin. At walang ibang chief shepherd kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sabi dito sa Jeremiah chapter 3 verse 15. Then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. So dito mapapansin natin na hindi binanggit dito yung literal na shepherd na nagpapastol ng tupa, kundi yung mga tagapagturo, mga poymen, di ba? Mga pastor na magtuturo at mag-aalaga ng mayroong katapatan at sila galing sa Panginoon. At yun ay tayo, di ba? Mayroong knowledge, may understanding, may passion, may compassion sa Panginoon. At walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang ibinigay sa atin na perfect example ng shepherding na ito. So, gusto kong basahin na rin sa inyo yung Hebrews chapter 1 verse 1 to 2. In the past, God spoke to our ancestor through the prophets at times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. Diba? So, makikita natin na si Jesus Christ, yung ultimate teacher na ibinigay sa atin
mas higit pa sa mga prophets, 'di ba? Kasi si Father, si Holy Spirit at si Jesus Christ talaga ang nag-embody sa one God, one true God. At makikita natin yung kanilang kaisahan kahit sa katotohanan na dala-dala ng mensahe ng hindi lang ng kaligtasan kundi ng kabuuan ng katotohanan ng Diyos. Diba? Kaya kapag pinag-usapan natin yung teaching methods, hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa pedagogy or sa techniques, pero pinag-uusapan natin dito kung paano natin matututunan at may apply din sa ating sarili yung very nature ng Diyos na nag-communicate sa atin, nagturo sa atin sa paraan na tayo ang inabot, hindi tayo yung umabot kasi hindi natin kayang abutin ng Diyos. Ang Diyos, He is incomprehensible. Di ba? Very impossible to incomprehend. Di ba? To comprehend. Di ba? Very impossible to comprehend. Pero He made Himself knowable through our Lord Jesus Christ. Diba? Kahit nagpakilala siya sa Old Testament through Israel, pero iba nung nagkatawang-taong Panginoong Hesukristo, diba? And the Logos became flesh and dwelt among us, diba? Yun yung isang bagay na pinaka the best na nangyari sa atin, sa humanity, na mismong ang Diyos ang nagpakilala ng kanyang sarili. So, we are never the main teacher in the Christian education. We are always co-teachers with God. Kailangan maintindihan natin to para tayo po ay magkaroon ng kapakumbabaan. Para hindi natin pagmalaki kung ano yung alam natin, na tayo ay hindi tayo yung main event, hindi tayo yung dahilan, hindi tayo yung dapat pinupuntahan, di ba? Kundi tayo ay bahagi lamang at ginagamit ng Panginoon. May pagkakataon, nagiging interesado tayo sa pakikinig sa nagtuturo, di ba? O kaya sa isang conference, o kaya kahit sa church, sa local church na maraming pastor, ganito ang preacher, mahusay yan, di ba? Gusto natin makinig. Pero kahit ako, diyan ako tinuruan ng Panginoon, na kahit sinong iharap na magtuturo ng salita ng Diyos, na mayroong faithfulness and clarity, alam natin na ang Diyos kikilos at mangungusap, kilala man niya ng mainstream Christians o hindi, di ba? Dapat hindi tayo pumupunta sa isang gawain dahil sa magsasalita. Kundi pumunta tayo sa gawain dahil nag-e-expect tayo mangungusap sa atin ng Panginoon. Sa John chapter 14 verse 6, pinaalalahanan tayo na ang Holy Spirit ang nagbibigay ng kaunawaan sa atin. At kung wala ang pagsama ng Holy Spirit, wala din tayong maituturo. Lahat ng masasabi natin, pawang walang kabuluhan. Diba? Kaya kahit gaano katagal natin inaral, kahit gaano kalalim yung terminologies na nilagay natin, kahit gaano kaganda yung PowerPoint presentation na meron tayo, kahit ang galing nating magkwento, kahit napakagaling nating magpatawa, pero kung hindi tayo sasamahan ng Banal na Espiritu Santo sa ating pagtuturo, mananatiling hindi bago yung ating puso, hindi mababago yung puso natin. At hindi rin mababago yung puso ng mga taong nakikinig sa atin. Kasi unless nasamahan tayo ng Holy Spirit, yung teaching natin, doon lang magiging effective sa pagsama ng Holy Spirit. Kaya kapag magtuturo tayo sa pulpito man yan, kung tayo pastor, kapag magtuturo tayo sa age group na inassign sa atin, kailangan lagi tayo mag-pray. Diba? Panginoon, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako na makapagtanim po ako sa puso nila ng binhi na ito ay madidiligan at alam po namin na kayo lang ang may kakayahang magpalagot, magpabunga. Di ba po? Yun yung prayer natin palagi. Di tungkol sa atin, kundi tungkol talaga lagi sa Panginoon. So, Jesus as the master teacher. So, John chapter 13 verse 15, I have set you an example that you should do as I have done for you. Di ba? Yan yung binigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. Isang bagay na alam natin na hindi pinabayaan ni Jesus
Hindi lang yung mga disciples niya, kundi lahat ng Kristiyano na walang pagtutularan. Di ba? Kahit ang context nito, sa paraan ng ah, paghuhugas ng paa ng Panginoong Kristo sa mga disipulo, pero isang tiyak, nag-set si Jesus ng example at hindi ito natapos sa paghuhugas ng paa, kundi ito ay nagpapatuloy hindi lang sa pag-serve natin sa isa't isa, kundi sa pagtuturo ng kanyang mga salita na may katapatan. Kaya ngayon yung commission niya sa atin, di ba? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them what I have commanded you. Yun ang sabi ni Jesus. And I will be with you always unto the very end of the ages. Di ba? So, si Jesus Christ, ang dami niyang paraan ng pagtuturo. Di ba? Kaya nga yung mga tao na nakakilala sa kanya ay sabi, kilala ko to eh. Sabi ng mga tao, anak to ni Jose. Anak to ng isang karpentero, di ba? Kaya nagtataka sila bakit nagkaroon ng ganung klaseng authority and wisdom si Jesus sa pagtuturo. At sa life of Christ, may time na madadaanan natin kung aaralin natin yon yung heretical teaching tungkol sa silent years ni Jesus. Pero hindi naman talaga siya silent eh. Tinuring lang ng iba na silent years ni Jesus yon kasi hindi nakasulat sa Bible. Pero nakita naman natin na yung narrative ng kanyang virgin birth ay nasulat hanggang sa age of 12 na si Jesus ay nandoon sa sinagoga at nakikipag-exchange ng conversation sa mga teachers of law, 'di ba? At yung time na yon na hinanap ni Joseph and ni Mary si Jesus at natagpuan nga nila doon. Pero after noon, nasabi doon sa verse na yon na si Jesus Christ lalong naging masunurin at nag-grow siya sa wisdom at sa physique niya. So, ibig sabihin, hindi isinama pero hindi siya silent, 'di ba? Sabi nga ni John sa kanyang sulat sa Gospel according to John na ang lahat ng sinulat ay sapat para sa atin na sumampalataya tayo sa Panginoong Kristo. So, mapapansin natin nang yung method ni Jesus hindi niya yun nakuha sa ibang paraan na natutunan niya sa ibang relihiyon o kaya sa pagpunta sa ibang lugar, 'di ba? Kundi ito ay nagmula talaga sa kanya bilang Diyos, 'di ba? At alam niya yung kanyang ginagawa, alam niya yung kanyang sinasabi at kilala niya kung sino yung kanyang pinapakilala. Kaya nga sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So si Jesus Christ, ang dami niyang methods. May parables, object lessons, dialogue, monologue, rebuke, modeling, demonstration. Madami. 'Di ba? At makikita natin yung way ni Jesus Christ sa mga audience niya kung paanong ikino-contextualize niya yung kanyang tinuturo. 'Di ba? Kasi ang hirap ituro ng mga bagay na nasa langit kung gagamitin yung mga terminologies at yung reality na meron doon sa langit. Kaya ginagawa ni Jesus, kino-contextualize niya sa kung anong meron dito sa lupa na naiintindihan ng mga taong nakikinig, 'di ba? Kapag ang listeners niya, farmers, yung mga tao na mas nakaka-relate doon sa farming, fisherman, Pharisees, children, kahit yung babae na taga Samaria, 'di ba? Yung Samaritan woman. Yung context ng situation nila, may tubig, may balon, I'm the water of life, 'di ba? Ang galing ni Jesus magturo. Talagang very effective. Hindi lang dahil siya ay Diyos, 'di ba? Kundi makikita natin talaga yung way ni Jesus na ibinigay sa atin para matuto tayo. Ito yung way ni Jesus para i-mentor tayo through the Bible. So, method serves people where they are. At kung
masusundan natin yung pattern ni Jesus, ma-adapt natin yung method to audience, ma-aim natin yung transformation, at hindi lang yung entertainment, magiging effective yung technique natin at yung method na meron tayo. So yun yung prayer natin, to become Christ-like in teaching. Ano ba yung meron si Jesus? He is patient, he is compassionate, he is truth-filled, he is relational. Diba? Yun yung puso ni Jesus pag siya'y nagtuturo. Hindi lang for the sake na may matapos na ministry, diba? Jesus never taught the same way twice because no two people were alike. He adapted truth to the learner without compromising it. Sabi nga ni Jesus, muli, basahin ko sa inyo, I have set you an example. Diba? Jesus have set us an example. Hindi lang to para sa mga disciples. Contextually, para sa atin talaga to. That you should do as I have done for you. Diba? Ito yung variety of teaching methods ni Jesus. Maaring madami pa. Pero ito yung ilan. So, sa parables, nakikita natin dito na to farmers, he spoke of seed, soil, and harvest sa Matthew 13. Object lesson, he held up a child and said, unless you become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Diba? Ang galing ni Jesus. Gumagamit siya ng on-the-spot illustration, yung object lesson. So, dialogue to his disciples, he asked probing questions like, who do you say I am? Diba? Yung question and answer, yung conversation ni Jesus, kasama niya si Nicodemus, ang dami. Meron din doon, ang laking part doon ng monologue ni Jesus. So in rebuke to Pharisees, he used sharp words to expose their hypocrisy. Diba? So kahit yung rebuke, binasa naman natin kanina, diba? Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, na bahagi talaga yung rebuke ng teaching. Kasi nagtuturo din kapag nagre-rebuke. So modeling, he didn't just talk about humility, he washed the disciples' feet. So ang daming ginawa ni Jesus na pwedeng gawin din ng mga disciples, di ba? At sabi nga ni Jesus, no servant is greater than their master, di ba? Tumutukoy doon yun sa persecution na dadanasin. So kung naranasan ni Jesus yun, mararanasan din nila, di ba? So yung modeling, hindi lang sa mga positive na nangyayari, kundi pati doon sa cause and effect. So demonstration, he multiplied bread and fish. He healed the sick, calmed the storms. Di ba? Lessons not just in words, but in power. Pinapakita niya talaga yung truth na ito ay reliable. Di ba? Kahit naman sa pagtuturo natin, di ba, nagkakaroon tayo ng demonstration. Ito yung illustration na merong impact. Di ba? Hindi nalalayo sa reality of life. So, yung methods ni Jesus, hindi yan random. Hindi yung basta makaisip siya ng, gusto ko ito gamitin ko. Hindi. Intentional yun. He always choose the right method for the right audience at the right time. Diba? Ang halaga niyan, mga kapatid. He always choose the right method for the right audience at the right time. Ma-apply natin yan sa lahat ng area ng teaching natin. Secular man yan, sa Christian education man yan. If we learn how to choose the right method for the right audience at the right time, our teaching will always be effective. Diba? Pero syempre, andyan palagi yung dependency sa Holy Spirit. Diba? Palagi tayo ibabalik sa truth na yan. Hindi pwedeng hindi. So Jesus spoke about fish to fisherman, farming to farmers, and scripture debates to Pharisees. And Jesus entered their world. So ito yung contextualization. So sa exegesis natin, maintindihan natin yung author's intent, 'di ba? Pinag-aralan niyo 'yan sa hermeneutics. At contextualization naman, kapag nandun na tayo sa area na ituturo natin, 'di ba? Kailangan maintindihan ng learner. Maintindihan ng learner kung ano yung gusto nating iparating. Na hindi na di-distort yung right context.
kahit dun sa original audiences. Pero magagamit natin siya kahit na relevant kahit sa ating panahon. Kasi alam naman natin na lagi naman talagang relevant ang Bible. Sabi nga, 'di ba? Laging bago. Laging bago ang salita ng Diyos. So hindi bagong hindi bagong paliwanag. Hindi ibig sabihin may isang verse, mayroong 1,000 paliwanag dun sa verse na yun. Hindi po ganun. Ibig sabihin lang po natin, laging may bagong impact yun sa buhay ng tao. Pero yung mensahe ng salita ng Diyos, di siya nagbabago contextually, 'di ba? So, makikita natin kahit sa Samaritan woman at the well, 'di ba sa John chapter 4, na sinabi niya yung living water, andun sila sa well. Naintindihan ng babaeng yun kung ano yung pinag-uusapan nila kasi mainit ng time na yon, may malalim na balon, may tubig, may kailangan silang kunin, 'di ba? And yet dito si Jesus Christ na nag-aalok ng tubig, wala namang panalok, 'di ba? Pero makita natin yung development din ng understanding ng babaeng ito kung sino si Jesus Christ, from man to the Messiah, 'di ba? So Jesus spoke to Nicodemus, a Pharisee, 'di ba? About being born again. So, yan, mayroon dong dialogue, mayroong monologue. So, sa disciples at sa mga tao, 'di ba? Ang daming ginamit ni Jesus. So, pagka nagsalita siya tungkol sa sa isang bagay, palaging merong mga nasa paligid na nai-illustrate si Jesus. Yun yung ma-appreciate natin. Hindi siya lumalayo. Kung ano yung nakikita ng mga tao, kung ano yung lifestyle ng mga tao, doon dinadalan Jesus yung way para i-reveal kung ano yung meron sa heaven dito sa mga taong to. Diba? So good teaching is not just about what we want to say, it is about what the learner needs to hear in their language. Okay po? Ulitin ko. Good teaching is not just about what we want to say, it's about what the learner needs to hear in their language. Diba? Kaya nga, relevant kahit yung mga paraan na irrelevant na sa iba dahil sa edad. Diba? Di natin maasahan pero marami na rin matatanda ngayon, di ba, gumagamit ng social media. Samantalang dati, yung mga matatanda, galit na galit sa Facebook, di ba? Pero ngayon, makita naman natin kung paano ginagamit ni Lord yung social media platform para ihayag yung mabuting balita, di ba? Merong certain words na parang hindi tayo, alam nyo, hindi tayo panatag, kasi para sa atin, very worldly yung terms. Pero ganun talaga merong language na nag-evolve sa generation na yun na acceptable sa kanila. Kaya ngayon Pinoy version, translation, nung una, turn off talaga ako dun Kasi iniisip ko, bakit ganun yung style ng language na yun? Pero naunawaan ko na lahat pala ng mga translator, meron silang tinatawag na nakalimutan ko yung tamang term, pero parang translator's principle na meron silang audience na inaabot sa translation na yon. At sa case ng Pinoy version, inaabot niya yung mga young people sa generation natin ngayon. So kung turn off tayo sa ganong klaseng wordings, hindi natin kailangang ilagan yon na parang iniisip natin, sobra talaga siyang makasalanan. Diba? Pero gamitin na lang natin yung translation na komportable sa atin. Pero meron ding mga translation na hindi talaga sila appropriate. Katulad ng Queen James, di ba? Talagang dinistort nila yung Bible. Kinrap nila yung integrity ng text. Okay, iba yun. Di ba? At syempre, to make it simple, learner needs to hear the message in their language. Kaya nga meron tayong translation ng Bible sa other languages, di ba? Si Dr. Edgar Eboho, isa sa friend natin sa Facebook na graduate ng Bethel at na-encounter na rin natin through Ninong Danny, Ninong Dante at si Nanay kasi kasama nila sa Bethel dati. Pinakikita niya kung gaano kahalaga yon mga translation na yan. At ngayon, mayroon silang ongoing na nagta-translate sila para sa isang
tribe yata yon dito sa atin sa Philippines. So, makikita natin yun. Pag Bible teacher ka, 'di ba? Pwede nating gamitin yung paraan na maging komportable sa atin at maging komportable talaga sa learners. So, Jesus shows us a better way. He didn't aim for applause, he aimed for life change. So, yung teaching is for transformation, not for entertainment. Yun yung kaibahan natin. Hindi tayo nagpapayabang sa alam natin, hindi natin basta pinipresent yung alam din natin, kundi nagpe-pray talaga tayo ng transformation of the heart, di ba? Maging honest tayo, nandito tayo sa entertainment world, kaya nga may pagkakataon kahit yung mga influencers, di ba? Ginagamit nila yung mga interesting, yun yung finifeed nila. May mga tao, gustong-gusto nila yung mga trivial, di ba? Yung tungkol sa angels, tungkol sa demons, tungkol sa end times, tungkol sa mga intriguing topics, di ba? Pero ang tanong, ano yung nagiging impact niyan sa listeners? Pwede naging curious tayo, pwede mag-feed sa atin yan para mas maging curious tayo kung ano ba talaga yung nasa Bible. Pero paano kung hindi? Paano kung naghahanap lang tayo ng followers, naghahanap lang tayo ng ma-entertain natin, di ba? Minsan nakaka-pressure di ba? Minsan gusto natin yung mga tao ma-engage sa church. Iniisip natin, pag di tayo nakisabay sa uso, hindi na sila pupunta sa atin, sa church fellowship natin. Kaya kailangan natin yung church natin madilim din, maraming ilaw, kumikislap-kislap, di ba? Kung titingnan natin, di ba, sabi nga ng Bible, do not conform to the pattern of this world. Sa akin lang, sa akin, sa conviction ko, pero siguro iba-iba naman ang conviction ng iba 'Di ba? Parang kamukha kasi ng disco, yung ganong klaseng lugar. Ang dilim, tapos daming ilaw, iba-ibang kulay, tapos kakanta tayo ng praise and worship song. Hindi ba pwedeng normal na liwanag na lang yung gamitin natin? So kung yun ay para, kung para sa akin siguro, dahil tumatanda na ako, kaya ganun yung perspective ko. Pero, di ba, minsan iniisip natin, kailangan ma-entertain ng mga tao. Yung iba nga, gumagamit pa ng fog machine, di ba? Wala namang masama na ma-entertain kasi kailangan din naman nating maging masaya. Pero kung yun yung magiging main motivation natin sa church, sa pagtuturo natin, di ba? Kailangan ang activities natin ganito, kailangan flashy, kailangan magaganda yung gimmick, kailangan ganito ka-organize. Di ba may pagkakataon, nakakahon natin yung pagkilos ng banal na spirito dahil sa mga formality na yan. Pero hindi natin isinasantabi yung formality. Ang halaga niyan, mahalagang planning, mahalagang goal, mahalagang technique, mahalagang method, mahalaga ang execution. Pero kapag wala ang pagsama ng banal na Espiritu Santo, lahat ng bagay na yan mawawala ng kabuluhan. Kaya nga pinakita sa atin ng Panginoong Hesus yung better way, di ba? Hindi siya naghanap ng palakpak ng mga tao, di ba? Ang dami nga nagalit kay Jesus May mga time na may mga umiwan pa sa kanya, di ba? Pero kasi ang heart ni Jesus, ma-change yung heart ng mga tao. Diba? Kahit nga sa mga parables, di ba? Ang tindi ng mga message niyan. May pagkakataon, yung mga Pharisees talaga ang natatarget dyan Kasi bakit di sila i-rebuke ni Jesus? Sila yung dapat unang natututo sila yung unang matigas ang ulo. Di ba? Sila yung teachers of the law, pero sila yung unang lawbreakers. Di ba? Sila yung nag-i-impose, sila yung hindi sumusunod, sila yung disobedient. So, yun yung mapapansin natin kay Jesus. Hindi lang siya nag-i-inspire, hindi niya dinidemand yung mga tao, pero ina-apply niya talaga ito ng merong authority and also humility. Diba? Sabi nga ni Jesus, love your enemies, pray for those who persecute you. So tayo, bilang Christian educators, pwede nating ma-evaluate yung sarili natin. Nagtuturo ba tayo para sa attention o nagtuturo tayo para sa transformation? So the goal isn't simply to copy Jesus' method, but to reflect His character as we teach. Diba? Hindi lang natin kinokopya si Jesus. Ganon din yung sa mentoring Diba? Kapag may tao na nagtuturo sa'yo, hindi lang gusto mong gayahin yung style ng buhok niya,
style ng pananalita niya, style ng pananamit niya, kahit style ng pagkilos niya, hindi ganun eh. Kundi maintindihan talaga natin yung character na meron si Jesus at ito ang matransfer sa atin. Ito yung ma-adapt natin, di ba? So, Jesus bore with slow learners like Peter who often misunderstood. Diba? Jesus welcomed children, he touches lepers, and restored the broken hearts. He never watered down the message of repentance and faith, and he invested deeply in his disciples, not just crowds. Kung mapapansin natin, si Jesus may private and public ministry. Yun yung maintindihan natin sa life ni Jesus Christ. And every time, lalabas siya sa public ministry, kasama niya yung mga disciples niya, nakikinabang yung crowd sa pagtuturo at paggawa niya ng himala. Pero sa private ministry, mas lalong nakikinabang yung mga taong nakakasama niya. Walang ibang kundi yung mga disciples niya kasi inihahanda niya yung mga disciples niya na kapag bumalik siya sa langit at isinugong ba ng Espiritu Santo, mas handa na sila to do the work that Jesus Christ has entrusted. Diba? So, imagine natin, sa Sunday school, mayroong teacher na hindi lang nagtuturo ng lecture sa forgiveness, kundi nag-share ng personal story ng pagpapatawad. Diba? So, may pagkakataon, minsan lang na-overwhelm tayo, pero hindi tayo dapat ang maging sentro eh. Diba? Mahalaga na mag-share tayo ng personal experience natin, pero wag nating kakalimutan na si Jesus Christ ang sentro ng mensahe o pagtuturo na ating tinuturo. Diba? So, hindi rin naman tayo pwede magturo ng hindi natin nauunawaan yun. Pero hindi naman ibig sabihin, kailangan nating maranasan. Kailangan lang alam natin kung ano yung katotohanan dun sa tinuturo natin ngayon. So, teaching in the early church. So, the early church devoted themselves to the apostles' teaching. Yun yung nasa Acts chapter 2, verse 42. Kasi after ng outpouring of the Holy Spirit, after ng preaching ni Peter, ang daming naliligtas. At araw-araw may dinadagdag ang Diyos sa mga naliligtas. Ang ginagawa ng mga taong ito ay nakikinig sila sa pagtuturo ng mga apostol. Imagine, di ba? Di sila giintay ng Sunday service para makinig ng paturuan tungkol sa Panginoon, kundi ora mismo, kinabukasan, araw-araw, mayroong nagtuturo at walang iba kundi ang mga apostol, di ba? Kaya nga, maganda rin yung kung makikita niyo yung teaching ng early church fathers, early Christians, hindi though hindi naman talaga siya scripture inspired, pero may matututunan tayo sa church history kung bakit ito naging effective, di ba? Sa transfer of truth, transmission of truth hanggang sa panahon natin ngayon, di ba? So, the teaching was communal, dialogical, and discipleship-oriented. So, treasure teaching not as a program, but as the lifeblood of the church health. Without sound teaching, the church drifts. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 14, then we will no longer be infant, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning craftiness of the people in their deceitful scheming. Verse 15, instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect, the mature body of Him who is the head, that is Christ. Diba? Yung mga tao na nadadala ng mga kung ano-anong aralin, pagtuturo, ito yung mga tao na hindi pa matured. Yung mga tao na hindi kayang tumanggap ng matitigas o mabibigat na pagtuturo, 'di ba? Pero i-treasure natin ang pagtuturo. Hindi lang basta-basta, 'di ba? Hindi siya cheap. Kundi ito yung dahilan kung bakit ang church ay nagpapatuloy sa pananampalataya sa Panginoon dahil mayroong sound teaching, 'di ba?
May mga katuruan na nagmula talaga sa katotohanan ng salita ng Diyos. So, teaching is not optional. It is essential to the health and mission of the church. Diba? Ang church hindi siya na-built dahil sa music style, sa building, sa programs, 'di ba? Ang church natatag siya dahil sa pagtuturo ng mga apostol, 'di ba? Hindi sa pangalan ng organization na meron, sa ganda ng tugtugan, sa building, hindi. Na-found ang at mas lalong napagtibay yung fellowship ng church dahil sa katuruan na tinanggap sa Panginoong Jesucristo. 'Di ba? Notice natin sa Acts chapter 2 verse 42 yung word na devoted themselves, 'di ba? Talagang matindi yung pagbibigay nila ng panahon sa pagtuturo ng mga bagay na nagmula sa Panginoong Hesus. Ito yung tibok ng puso ng early church, 'di ba? At dapat ito pa rin yung maging tibok ng puso natin. Hindi ito once a week lecture, sabi ko nga kanina, hindi sila nagiintay ng Sunday. Ito yung way of life ng mga Christians. Hindi inuobliga na magbasa ng Bible nung time na yon, mga papyrus pa, mga codex yung binabasa nila. Pero 'di ba? Ang hirap ng ano noon, nung panahon na yon ng publication kasi wala pang publishing company nung unang panahon. Wala pang printing press nung early church. Talagang sulat kamay, pero grabe naman kung paanong dinedicate ng mga Christians yung sarili nila sa pagtuturo at pag-transfer ng truth ng Panginoon. 'Di ba? Yung mga early manuscript, Greek lang, 'di ba? Umabot na ng 5,000 plus, hindi pa kasama doon yung mga translations. At maraming nadidiscover pa. Hindi lang fragments, merong mga buo katulad ng Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Beizei, 'di ba? Ang dami. At may mga fragments na nadidiscover pa na talagang nagpapakita kung gaano ka-dedicated, ka-devoted ang mga Christians sa pagpapasa ng katotohanan ng salita ng Diyos. Tayo ngayon, sa isang bahay, imagine niyo po, sa isang bahay ng isang Kristiyano, merong hindi lang isang Bible. Minsan dalawa, minsan tatlo, minsan iba-ibang translation pa. May Tagalog, may English, tapos meron pang mga parallel translation. 'Di ba? Sa English, may ESV ka pa, may NIV ka pa, may King James ka pa. Pero bakit ganun? Parang sa halip na dapat mas lalong maging masigasig, pero bakit ganun? Ngayon, every Sunday na lang, every Wednesday na lang, every ganito na lang. Di ba dapat talaga araw-araw yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos, yung pagpapalakasan natin sa isa't isa. Di ba? So ang pagtuturo, hindi yan optional. Essential yan. Kailangan yan ng church. Dahil dito, nakabase ang pagiging malusog ng church. At yung mission, yung fulfillment ng mission ng church. Diba? So ano ba yung style ng teaching sa early church? So communal teaching. Teaching wasn't confined to one expert. It was shared in homes, in synagogues, in open spaces. Everyone participated. Diba? Pero makikita naman natin na sa early church, nag-enter talaga yung administration ng church kasi kailangan may nangunguna, kailangan merong nagtuturo. So from the 1st century hanggang 5th century ng early church, mapapansin natin yung development from house churches, from homes, di ba? Nagkaroon na talaga ng meeting place ang mga Christians sa mga cities. Mayroon ng mga archbishop, bishop, may seers, may mga overseers, di ba? May deacons, may archdeacons na tinatawag sa early church. Sa panahon natin ngayon, may pastor, may senior pastor, may administrative pastor, may assistant pastor, may associate pastor, may youth pastor, di ba?
Pero kung mapapansin natin, ang hindi nagbabago ay merong nagtuturo, 'di ba? At yung kanilang pagtanggap sa pagtuturo ng early church, lahat talaga nagpa-participate. Pero ang main na tagapagturo noon ay yung mga apostles at yung mga na-mentor ng mga apostles. Kaya nga, nung unang panahon si John, di ba, sinasabi nila na si John, ang na-mentor niya si Polycarp, tapos si Polycarp, na-mentor niya si Irenaeus, and so on, di ba? Pero hindi lang naman tayo dun basta-basta tumitingin. Tinitingnan din natin yung authority ng scripture kung paanong ito ay nagkaroon ng impact sa atin sa panahon natin ngayon. Kasi kung iti-trace back talaga natin, ang ganda naman saan na ba talaga yung mga churches na talagang napakatatanda. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi naman tayo doon tumitingin sa panahon natin ngayon. Ang pinakamahalaga sa panahon natin ngayon ay naituturo ng mayroong katapatan ang banal na kasulatan at natututunan din naman natin kung ano yung paraan ng mga naunang Kristiyano. 'Di ba? Kasi hindi naman naging perfect yung mga early Christians 'di ba? Nagkaroon din sila ng division. Pero salamat dahil ang Diyos ang nag-preserve ng orthodoxy, ng right teaching, 'di ba? Ng sound doctrine na nakaka-affect sa ating orthopraxy, yung ating right practice, at yung orthokoinonia, yung fellowship natin sa believers, di ba? So it is dialogical. The apostles and believers didn't just deliver monologues. They asked, answered, and wrestled with truth together. Di ba? Kaya nga nung panahon din ni Paul, di ba, sa Areopagus, kikita natin doon yung pagiging apologetic and yung apologetics tsaka yung polemics na na-apply doon sa mga ganong klaseng circumstances kasi hindi lang naman yung mga Christians na nagsasama-sama sila nakakarinig ng Word of God Meron ding mga non-Christians nung time na yon, 'di ba? At sa Antioch, unang tinawag na Christians yung mga sumusunod kay Jesus. So yung discipleship-oriented, makikita natin dito yung early church na hindi lang si Paul ang nagkaroon ng Timothy, kundi ang dami. May yung mga apostles nagkaroon ng tinatawag na mga early church fathers, at yung mga early church fathers na ito ay talagang preserve nila yung teachings ng apostles. At merong mga tao na mga scribes na nagsulat din ng mga teachings na ito. Kaya kailangan maintindihan din natin na mahalaga ito. Pero kung ano yung meron tayo sa New Testament natin at tinatanggap natin na ito yung inspired ng Diyos na scriptures, ito yung dapat nating gamitin at ituro. Yung mga heretic teachings, kailangan hindi na natin siya ituro. Pero okay din naman na maging aware tayo kung meron tayong pagkakataon, pero hindi natin kailangang buhusan ng panahon yun kasi mas mahalaga na mag-focus ka sa kung ano yung totoo, kung ano yung tama, sabi nga ni Ninong Dani doon sa webinar ng expository preaching, para maiwasan ang heretical teaching sa church ay magturo ng tama. Palakasin ang pagtuturo ng tama. Palakasin ang pagtuturo ng katotohanan ng salita ng Diyos. So teaching was designed to multiply. Kailangan dumadami yung tagapagturo. So the early church saw the teacher not as performer but as a facilitator of truth in community. So, ni-remind tayo ni Paul na nagbigay si Lord, nagbigay sa atin ng teachers to equip the saints for ministry. Merong pastors, meron teachers, di ba? Pero sa preaching and teaching kasi, hindi every time na nagtuturo ka, sabi nga ni Teacher Cory dun sa isang recorded natin, hindi naman porket nagtuturo ka, nagpe-preach ka na din. Pero kapag nagpe-preach ka, hindi natin iaalis na nagtuturo ka din. Diba? Pero magkaiba yung weight ng talagang full teaching and full preaching. Diba? So teachers are equippers, not entertainers. Diba? Dapat yung ating pagtuturo, nakakapagsanay tayo. Di lang sila nahuhusayan, di lang sila natutuwa, di lang sila natatawa, kundi nagkakaroon talaga ng impact sa buhay ng bawat isa. So teachers today should embrace the same role
not just talking to people, but building a community of learning where truth is lived out together. The early church shows us that teaching is not about passing knowledge. It is about building a community of truth and discipleship. The church that stops teaching deeply, faithfully, and communally begins to drift. But the church that treasures teaching becomes strong, united, and mission-driven. So, now we're talking about the Holy Spirit's role in teaching. The Holy Spirit's role in teaching is to eliminate no, not eliminate. Sorry. The Holy Spirit teaches us to illuminate the truth. Yan. Sorry po. Ah, parang inaantok na yata ako. The Holy Spirit teaches us to illuminate the truth in us. So, kailangan naintindihan natin yung truth ng Holy Scriptures ng Diyos sa pamagitan ng pagbibigay sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo ng pang-unawa, di ba? Kasi hirap ituro pag di natin naintindihan. Diba? Meron na ba sa inyo nagkaroon ng ganong experience na magtuturo kayo tapos di nyo pa naaaral? Ang hirap kaya nun. Magturo ka tapos di mo alam, di ba? Halimbawa, inassign ka na magturo ka ng voice techniques. Kumakanta ka pero hindi mo naman alam kung paano ituro yon. Kasi magaling ka lang kumanta pero hindi mo naman alam kung paano yung fundamentals ng ginagawa mo. So, hindi porket mahusay tayo sa isang bagay, pwede na natin siyang ituro. Diba? Pero ang Holy Spirit nga, ang nagbibigay sa atin ng wisdom para maintindihan natin ang Word of God. And eventually, maituro natin to sa iba. Diba? The Holy Spirit illuminates us. Hindi eliminates us. Diba? Iba yun eh. Pag eliminate, tinanggal na eh. Diba? The Holy Spirit illuminates us. So, sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13, this is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Holy Spirit, explaining spiritual realities with spirit-taught words. Diba? Diba? Sabi sa ibang version, Spirit interpreting spiritual truths to those who are spiritual. Diba? So, ang hirap kayang ipaliwanag ng isang bagay na hindi natin alam. Diba? Kaya nga si Jesus, binabawan niya yung pagtuturo niya sa paraan na maintindihan natin, pero hindi nawala yung lalim at tibay ng katotohanan. Diba? So, andyan talaga yung pag-lead ng Holy Spirit sa atin. Hindi natin maaalis yun. At kailangan yung method ma-overshadow ng Holy Spirit sa ministry. Holy Spirit needs to always be above our method. Kaya nga kailangan mag-pray muna tayo eh. 'Di ba? Ang halaga ng prayer, hindi yung basta prayer lang, talagang mag-pray tayo. Hingi tayo sa Lord ng paggabay. Magkaroon tayo ng sensitivity sa Holy Spirit. Teaching must move beyond mere creativity. It must rest in the Spirit's creativity to bring life change. 'Di ba? Again, dun sa John chapter 14 verse 26, 'di ba? The Holy Spirit is our advocate. The Holy Spirit is our helper. 'Di ba? Huwag tayong mag-rely sa sarili nating alam. Huwag tayong mag-rely sa sarili nating kakayahan. Mag-depend tayo sa Holy Spirit. And the Holy Spirit as the true teacher. So the Holy Spirit also is the ultimate teacher. 'Di ba? So, nakita natin na ang Holy Spirit, sabi nga sa binasa natin kanina sa chapter 2 verse 13, taught by the Spirit, interpreting spiritual truths to those who are spiritual. Diba? Tayo tinuruan ng Holy Spirit ng spiritual truths para ituro ang spiritual truths na to sa mga taong namumuhay sa Espiritu. Diba? Sabi sa 1 John chapter 2 verse 27,
Uh, Dear friends, I am not writing you a new command, but an old one which you have had since the beginning. This old command is the message that you have heard. Sabi dito, yet I am writing you a new command. Its truth is seen in him and in you, because the darkness is passing and the true light is already shining. Diba? So, anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still in darkness. Anyone who loves their brother and sister lives in the light, and there is nothing in them to make them stumble. But anyone who hates a brother or sister is in darkness and walks around in the darkness. They do not know where they are going because the darkness has blinded them. So, mapapansin po natin, makikita natin na itong tinuturo sa atin ng salita ng Diyos, ng banal na kasulatan, ay hindi bagong katuruan, kundi ito ay tinanggap na noon. Kaya nga, mapapansin natin si Paul every time na magsasabi siya sa church, katulad ng 1 Corinthians chapter 11, yung ordinance ng church, yung Holy Communion, ito ang aral na tinanggap ko at ibinibigay ko naman sa inyo. Diba? So dito, sumulat nga din si John the Beloved ng yung command naman na makikita sa atin dapat at nakita natin sa Panginoon na ma-embody natin yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as you love yourself. Yan. So, ang Holy Spirit, hindi lang siya helper. Hindi lang siya power. Di ba? Huwag nating ibaba ang Holy Spirit. Di ba? Palagi tayo nagfo-focus sa power. Kailangan hilingin natin na mag-indwell sa atin talaga yung person of the Holy Spirit. Hindi yung power of the Holy Spirit lang, 'di ba? Hindi lang natin siya katulong, siya ay Diyos. Nakarapat dapat din sa ating pagsamba't paggalang, 'di ba? The Holy Spirit is the teacher behind every lesson. Kung mapapansin nga po natin, 'di ba, yung Acts, hindi yan tinatawag na Acts of the Apostles lang. Yan ay Acts of the Apostles through the power and person of the Holy Spirit, or through the Holy Spirit, straightforward. Acts of the Apostles through the Holy Spirit. Kasi kaya naman nagawa yun ng mga apostol, kasi dahil sa pagsama ng banal na Espiritu Santo. Yung foundation niyan makikita natin sa chapter 1, 'di ba? So, ang isang light bulb, kung makikita natin, siguro lahat naman kayo may light bulb. Maliwanag yung mga paligid nyo. Doon kay Ma'am Rosan, sa likod niya may light bulb. Kita ko. Ayan, di ba? So, kahit ang ganda ng light bulb natin, di ba? Kasi may mga light bulb ngayon, may mga design. Yung ibang ang bumbilya ngayon, may CCTV pang kasama. Yung iba, mayroon pang kasamang electric fan, di ba? Pero, kapag walang electricity na nagfo-flow sa light bulb, darkness pa rin yun eh. Wala kasing kwenta yung light bulb kapag walang electricity, di ba? So, ganun din tayo. Kahit gaano kaganda yung method natin, yung teaching technique natin, gaano kaganda yung preparation natin, pero pag wala ang illumination ng Holy Spirit, powerless pa rin. Di ba? Kaya wag tayong mag-rely sa dapat lang nating gawin. Mag-depend tayo sa Holy Spirit. Di ba? Depending on the Holy Spirit, on our methods. Methods matter. Yan, di natin sinisingle out yan. Jesus himself used parables, questions, stories, but here's the danger. We can become so method-driven that we forget to be spirit-led. Yan. So, minsan tayo mga teacher, di ba? Gusto natin engaging yung object lesson natin. Pero pagka walang Holy Spirit, performance lang yun. Di ba? Pag yung preacher, merong flawless 3-point sermon, di ba? Lagi naman ganun eh. 3-point sermon para at least madali-daling i-lead yung mga tao dun sa purpose ng message na dinadala natin. Yung iba ang dami, may 5 points, meron pang
Kaya naabot sa kanila ng 2 hours. Pero kahit gaano ka-flawless yung points ng sermon natin, pag wala ang Holy Spirit, speech lang yun. 'Di ba? Sabi nga ni Paul sa Corinthians, pag walang pag-ibig, kahit anong gawin nyo, walang kabuluhan yan. Ganun din, pag walang Holy Spirit. Kasi, di naman talaga tayo magkakaroon ng passion na gawin ng isang bagay kung hindi ang Holy Spirit ang nagbigay sa atin ng heart eh. Lalo sa ministry, di ba? Malaking bahagi ng ministry natin, ng teaching ministry natin, wala talaga tayong allowance. Kung meron man, maliit lang. Pag nagturo ka sa secular, may aasahan ka every 15 days or every 30 days na may sasahurin ka in return dun sa ginawa mo. Pero, kapag ministry, dito sa atin, sa Christian education, ibinigay mo ng lahat, wala ka nang tinanggap, may pagkakataon, ikaw pang gumastos. 'Di ba? Kung wala ang Holy Spirit, titigil natin lahat ng ginagawa natin. Pero kapag ang Holy Spirit nasa atin, alam natin na ginagawa natin yon dahil yun yung gusto ng Panginoon, nagiging driven tayo ng love ng Lord. Kaya, ginagawa natin yung pinaka-the best. 'Di ba? Merong blessing man, meron man in return na matanggap tayo or wala. Alam natin na ang Lord napi-please at hindi naman talaga tayo pababayaan ng Panginoon. At yung purpose natin, ng calling natin, nagaganap, di ba? Kahit ang isang youth leader, mahusay siya mag-handle ng youth service, ang ganda niya magpa-games, maganda yung activity, ang husay niya magpatawa. Pag walang ang Holy Spirit, makikita natin yung mga youth na nasa ilalim ng kanyang pamamahala, hindi pa rin maayos yung pamumuhay. Though, wala naman yun sa youth leader, di ba? Kasi nga dapat ang Holy Spirit ang kumikilos. So ano yung point doon? Method must serve the Spirit's ministry, not overshadow it. Mahalagang method, pero hindi mas mahalaga kaysa sa Holy Spirit. So paano ba tayo magde-depend sa Holy Spirit? Practically. Paulit-ulit, nire-remind tayo, we must begin in prayer. Diba? Bago tayo magturo, bago tayo dumating yung mga bata, sino sa inyo yung nagpe-pray sa mga silya? Sino sa inyo yung nagpe-pray sa classroom or sa room ng pagtuturo? Si Pastora Jen na nagkukwento sa akin, si Tatay Eli, yung tatay ni Pastor Moises na director natin sa ABMI. Doon kasi siya nag-aral sa ABMI sa District 1. Every time na mayroong gawain, si Tatay Eli maaga pa, nandun na siya sa santuary ng Bethel Temple Area E, doon sa Sapang Palay, sa Bulacan. Kada isang silya, pinagpe-pray niya yun. Kada isang silya, pinagpe-pray niya. Na bawat tao na uupo doon ay mapagpala ng banal na Espiritu Santo. Imagine that. Diba? At tayo din, yung prayer natin, i-guide ng Lord yung dila natin, yung puso natin, yung isip natin, at yung mga makikinig. Kasi privilege yun eh. Maraming mas mahuhusay kaysa sa atin. Pero bakit tayo yung nandun? Diba? Doon sa area na yun, dapat mag-humble na sa atin eh, sa Holy Spirit. Kasi privilege talaga maglingkod. Number 2 is discernment in methods. Diba? Pag gagawa tayo ng lesson plan, mag-pray tayo. Lord, sa paanong paraan mo sila gustong maabot ngayon? Hindi naman kailangan every week, iba-iba. Pero may way si Lord para abutin yung mga taong yun. Diba? Pwede tayo makipag-collaborate sa ibang leaders. Mingi tayo ng suggestion sa kanila, in prayer sa kanila. Kaya nga kailangan may team eh. Hindi natin kayang gawin ito mag-isa. Kasi hindi naman ang ministry pangsuluhan. Ito ay sa body of Christ. And also, we need to become a yielded vessel. Diba? Yung pinaka-the best na teachers, hindi lang mahuhusay, skillfully. Ang pinaka-the best na teacher, yung merong total surrender sa Panginoon. Diba? Ikaw yung vessel na willing kang kahit anong idaan sa'yo ng Holy Spirit. Diba? Maging daluyan ka lang nun. Yun yung pinaka-the best. So, cultivating sensitivity to the Holy Spirit
Paano nga ba tayo mag-grow na may dependency sa Holy Spirit? Stay filled with the Spirit, di ba? Hindi lang power, nuulit ko po. Huwag power laging hingi natin. Hingi natin yung fullness of the Holy Spirit. Di ba? Immerse in Scripture. Hindi tayo magaguide ng Holy Spirit to the fullest kung hindi tayo nagbibigay ng time sa Word of God. Though merong mga curriculum, ready-made curriculum na, mag-engage tayo sa Word of God. Mas masarap ng Holy Spirit nangungusap sa atin kasi binasa natin yung salita niya kaysa binasa natin yung ready-made curriculum. Pero mahalaga din yung ready-made curriculum kasi merong mga tao na naglaan ng oras para aralin yan at pwede nating aralin pa rin. Diba? Pero mas mahalaga ang scripture. Diba? Para hindi tayo mag-contradict sa Word of God. Kaya nga, pagka nakita natin yung isang teaching, malalaman na agad natin pagsala. Kasi alam natin yung Word of God ay ito yung pinapatungkulan niya. Diba? Nagturo tayo ng Samson, dapat ang outcome nung kay Samson, hindi tayo sumuway sa kalooban ng Panginoon, di ba? At kahit tayo sumuway, meron pa ring may biyaya pa rin ng Panginoon kung tayo manunumbalik sa kanya, di ba? So yun yung bottom point ng message. Pero may isang bata na nakinig siya sa Sunday school teacher niya at medyo napa-emphasize yung teacher ng Sunday school na si Samson daw, nung pinutulan ng buhok, nawala ang kanyang lakas. So hindi niya nalinaw na kaya nawala ang lakas ni Samson kasi yun ay pinagbawal ng Diyos. Bahagi yun ng kanyang Nazarite covenant. 'Di ba? Nabawal talagang ipaputol ang kanyang buhok, bawal siyang tumikim ng alak at anumang nakalalasing. So Nazarite siya, covenant niya yun sa Panginoon. At alam yun ng kanyang mga magulang. Pero dahil matigas ang ulo ni Samson, nung naputol ang kanyang buhok, doon siya nanghina. Pero itong teacher na to, kwento niya na ipa-emphasize siya doon sa nung pinutol yung buhok ng hina na si Samson. So may isang batang lalaki na mahaba ang kanyang buhok at simula nung narinig niya yung kwentong yun, ayaw niya nang magpagupit. Imagine niyo yun. Yung naging impact doon sa bata kasi mali yung way ng pag-deliver ng lesson. Kapag hindi tayo immerse sa scripture, pwede nating makontradict yung God's word. Diba? At pag immerse tayo sa scripture, alam natin kung saan tayo lilid ng Holy Spirit. So we also need to listen actively. Diba? And we should always remain humble. Teaching is not about showing how much we know, but about showing how much Christ can transform. So, this is the mentor and prodigy modeling method. So, Paul model teaching methods that were relational and reproducible. So, teaching in synagogues, dialogues in homes, and also mentoring Timothy. So, hindi lang si Timothy yung kanyang mga nakasama, pero si Timothy, tinuring niya talagang parang anak. At yun nga yung tawag niya, anak sa pananampalataya, di ba? Kasi yung mentoring, talagang meron yung relationship na para kayong mag-ama. 'Di ba? Hindi ang relationship ay para kayong magjowa o kaya magkatipan o mag-boyfriend girlfriend kung anong gusto niyo tawag doon. Hindi ganoon yung relationship ng mentor prodigy model, kundi para kayong mag-ama na yung o mag-ina na yung iyong alam tinuturo mo. Halimbawa, parang nanay sa kanyang anak na babae na nagtuturo yung nanay na ito, nagtuturo sa kanyang anak kung paano mag-plancha ng damit, magluto, 'di ba? Para kapag dumating yung panahon na siya ay nagkaroon ng sariling asawa, marunong siya magplantsa ng damit, marunong siya magluto, ganito ganyan. So yun yung mentor prodigy model. So value teaching, not just instruction but as multiplication. Pagdating sa evangelism, nakikita natin na ito yung pag-value natin sa integrity ng gospel, yung message ng gospel, at di lang natin tinitingnan yung evangelism as tool for multiplication. Pero pagdating sa teaching, nakikita natin to as as tool not just for instruction but for multiplication. Hindi lang for multiplication of members but
for multiplication of equipped, faithful men and women who will also teach others. So anong nagmumultiply? Teachers. Diba? Mas maraming nagtuturo, mas maraming matuturuan. Mas maraming nag-aalaga, mas maraming maaalagaan. So kailangan yung practice natin ng mentoring, nag-involve tayo sa younger believers hanggang sa matatanda. 'Di ba? Kailangan nandun yung ating pag-take ng responsibility at yung pag-adapt natin ng servant heart, willing tayo, no, na ibigay ang lahat ng meron sa atin, katulad ng ginawa ni Paul kay Timothy. So, the best method is not the one that impresses the most listeners, but the one that reproduces faithful teachers. So, Paul's teaching methods, relational and reproducible. So, public teaching, lecture, dialogue, discussion, personal discipleship, which is mentoring. The best teaching doesn't end with you. It multiplies through others. Yun yung tandaan natin. Diba? Kailangan na ipapasa. O kung makikita natin dun sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, Paul teaches Timothy to entrust the teaching to faithful men, and those faithful men will teach others. So makikita natin yung for generational teachings, for generational multiplication of teachers. So from Paul to Timothy to faithful men and to others as well. At yung others na yun, talagang mahabang generation na yun. So makikita natin talagang napakalaki ng pagpapasapasa nito. So kung maiisip natin yung relay race, di ba? Na may tumatakbo, tapos papasa niya yung baton, tapos papasa hanggang sa makarating sa finish line. 'Di ba? Pag hindi na ipasa yung baton, talo na. Yung mga manlalaro na yun. Lahat, buong team, talo na. Kasi bakit? Hindi na makakarating sa finish line yung baton. Kaya, pagka tumigil tayo ng pagtuturo, 'di ba? Tumigil tayo ng pagtitrain, 'di ba? Tumitigil din yung area ng fulfillment ng mission sa atin ng Diyos. Kaya, hindi dapat maging threat sa atin pag nagre-raise up si Lord ng teachers, di ba? Kailangan mas matuwa tayo kay Lord kasi hindi pinababayaan ng Panginoon yung ministry na na-entrust sa atin. So, practicing the mentor prodigy method today. So, involve yourself to younger believers. Ibig sabihin, makita talaga natin kung sino yung mapapasahan natin, mas bata sa atin. Mas maganda yun, kasi ipasa natin sa mas matanda sa atin, di ba? Pero pwede rin naman. Kasi ganun talaga sa mentoring. Minsan, kapag ginamit tayo ng Lord, magsalita tayo sa mga conferences, pwede natin may turing na mentoring yun eh. Pero iba yung mentoring talaga na tututok ka, yung one-on-one, di ba? O kaya pipili ka ng mga tao na ma-entrust mo talaga kung ano yung in-entrust din sa'yo ni Lord. So, pwede mo silang i-invite na mag-observe, tulungan ka mag-prepare, eventually mag-lead sila at mag-share sila. So, yung gradual responsibility. Makita natin na itong mga taong to, tsatsagayin talaga natin sila. Panalangin natin sila, magtiwala tayo sa kanila, mag-entrust tayo sa kanila. 'Di ba? At yun nga, yung life-on-life mentoring, talagang hindi lang sa paraan ng pagtuturo sa kanila verbally, pero yung, alam mo yun, yung buhay na naipapasa natin sa kanila. Nagiging example tayo, role model tayo sa kanila. And yung servant heart posture, 'di ba? Napakahalaga yung servant heart. Sabi nga ni Paul, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. So, ito po yung modern example. Pag gusto natin na i-apply itong mentor prodigy. So, pwede week 1, they watch you teach and observe. Week 2, you let them read the scriptures aloud and share a short reflection. Week 3, you guide them as they prepare a lesson outlined with you. Diba? Week 4, they teach part of the lesson while you support. Week 5,
they lead the whole lesson or whole session while you encourage and debrief afterward. So, parang ang bilis ng weeks na to, pero makikita nyo dito, yung pagiging hands-on ng mentor sa kanyang prodigy. At hindi yan natatapos sa 5 weeks. Tuloy-tuloy yan hanggang sa maging ready yung iyong tinuturuan. So you're not just teaching content, you are reproducing teachers. We also need this understanding teaching methods in Christian education. So methods are tools of instruction. They are means, not ends, designed to achieve learning goals. Methods must fit both the learner and the text, not merely the teacher's preference. So ito yung mga definition and purpose. So, as tools in instruction, you don't admire a hammer for being shiny. You admire it for helping build a house, di ba? Yung nga, sabi ko kanina. In the same way, methods aren't the final goal. They exist to accomplish learning in transformation. So, good method must be fit both learner and the text. It is not about what the teacher likes to do. It is about what helps the learner best grasp the truth of God's word. So that is important because sometimes in church, we default to our comfort zone. Diba? I'll just lecture because that's what I want to know. Diba? Pero makikita natin na dapat alam natin yung illustration natin, yung discussion natin, naintindihan talaga nila at magkakaroon to ng open doors para mas lalong magkaroon sila ng interest sa teaching ministry. So the wise teacher chooses the right key for the right lock. Diba? So, imagine nyo, ang dami nating susi. Pwede natin maging drill yan, maging activity natin yan kung sakali na tayo ay face-to-face, di ba? Pwede na yung mag-groupings, 2 grupo, tapos sa isang kahon may napakaraming susi, tapos pauna magbukas ng lock. Di ba? So, pwede natin maging drill yan kung sakaling face-to-face tayo. Pero ang objective ng activity na yon na maintindihan natin na meron talagang tamang susi sa tamang sa padlock na nandiyan. Diba? Hindi porket susi yan, angkop na yun para sa lahat. Meron talagang tamang susi para sa lahat. Para sa angkop na padlock. So yun. So the 4 anchors of teaching, the 4 anchors of Christian teaching methods. So number 1, be biblically faithful, content-centered on the scripture. And every method must keep scripture central. We don't entertain for entertainment's sake. We teach the word. And number 2 is learner-centered, attentive to age, culture, and maturity. Yan. So, kailangan katulad din ni Jesus, 'di ba? Kung paano niya naituro sa mga tamang audience. So, minsan sa mga bata, kailangan nila ng action song. Sa mga adults, pwede rin naman tayong action song. Kaso, iba na awkward. Pero pag mga bata, hindi sila na awkward eh. Pero pag nagturo ka sa adult ng around 1 to 2 hours ng may dialogue, mayroong mga activities na mas lalong logical, kailangan ng reasoning, na-enjoy ng adults yun. Pero sa mga bata, hindi ka pwede magturo ng mahaba. Diba? So, number 3, spirit-led, open to God's word. God's work. So, may pagkakataon, may leading din ng Lord sa atin. May prepare tayo, pero merong gusto si Lord ipagawa sa atin. Diba? So, kailangan maging sensitive tayo sa Holy Spirit, sa leading ng Holy Spirit. Kung may pagkakataon na kailangan ng palitan natin yung plans in mid-lessons, hindi dahil magkaiba yung hindi tayo nag-prepare, no? Tapos di natin alam kung kailan tayo matatapos. Yan, halatang halata yan. Pag di nag-prepare ng lesson, di nag-prepare ng preaching, hindi matapos-tapos kasi hindi nga prepared.
Diba? Pero may pagkakataon ako, nangyari sa akin yan. May prepare ako na preaching or Bible study outline. Pagdating ko sa Bible study, biglang napalitan kasi merong need ang specific na mga tao na nandun na yun dapat yung ituro. So may mga ganong instances, and also be mission-oriented. Diba? Teaching method should equip learners to know Christ and make Him known. Ayan. At dito ako magtatapos, the mentor prodigy frame. So teaching methods are not simply techniques, but ways of passing faith from one generation to the next. Teacher's role is not to instruct. It's not only to instruct, but to model methods so learners can eventually reproduce them. So, kaya napakahalaga nitong mentor prodigy frame na to. Diba? Kasi hindi lang to tumutukoy sa teaching content. Talagang andun yung aim natin na mag-pray tayo, Lord, sino yung generation na pwedeng maging torch bearer ng ministry na to. So in other words, every time you teach, you're not just helping your class to learn the Bible. You're showing them how to teach the Bible so they can do the same one day. Diba? Yun yung kalooban sa atin ng Panginoon. So, yan. Naririnig niyo po ba yun? May tumatawag. Sige, yan. Ako po. Sama ka na sa recorded. Ayan. So, salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na mapag-aralan natin yun. At ako po ay magpe-pray muna bago tayo mag-discuss ng other matters po. Sige. Lord, salamat po sa pagkakataon na unawaan po namin yung kahalagahan ng teaching methods and techniques na ito. Salamat po dahil naniniwala kami ng Holy Spirit ang tutulong sa amin, gagabay sa amin para magawa po namin yung pinakamainam. Dalangin po namin, Panginoon, na kung paanong inabot mo kami at ngayon ay ginagamit, Panginoon, sa iyong kaharian, tulungan niyo rin po kami na maging daan ng pag-abot sa iba. Nang sa gayon, yung mga nais niyo pong gamitin, Panginoon, ay matrain din sila sa pamagitan namin, Panginoon, na inyo pong tinawag. Salamat po, Banal na Espiritu Santo. Palaging karangalan pong maglingkod po sa inyo. At nawa, O Diyos, sa lahat ng aming gagawin, sasabihin, Ikaw lamang ang lubos naming maitaas, maparangalan at mapapurihan. Ito pong aming dalangin naming Diyos, aming mabuting Ama, sa kapangyarihan at kapisan ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.